kayo dito. Sa ating mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, mga tanod, XO, SK chairman, sa ating mga may asing pa, mga lolo at lola. Wow. Nilalakas nyo ba yun? Nilalakas ba makapagpalakas yung issue? Wala na! Ubus na! Nasa one more round. Huwag kayo mag-alala. Kahit na gipit tayo, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, ikabubuti ng ating mga nasasakupan. Totoo na may sinabi ni Vice Mayor Chi, talagang yung bimpo, pigang-pigana. Pero pag sa ikabubuti ng ating mamamayan, pipilitin ko makagawa at mairaos ang ating lungsod ng Maynila. Ano pa, as you can see, bagamat may mga ilan, pangarap, kahiwa-hiwalay ng langga sa politika, pero nakita ninyo, ano ang pinahihirap natin? Pagpapatawad. Why? Politika lang yan eh. At the end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa ikabubuti ninyo, o lahat sila tinatanggap ko. Tanong nyo sa mga chairman ninyo. Marami dyan, hindi ko nakasama. Pero wala silang naririnig sa akin. In fact, di ba nagkabigay ng issue? Kanina ko binigay? Sa barangay. Tama mali? Why? Because if we continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakabubon, malaki problema sa katawan mo. Kaya ako, mabilis ako makabubon. Alam niyo bakit? Lagi akong busted nung high school ako. Oo, kasi siyempre, panilin ako eh. Alam niyo yung panil? Yung libag na ayaw matanggal. Tapos ang uniforme ko, dalawa. Madalas mag-business. Kakalabas sa adjunct, saka super wig. Pero tinatahi naman ang nanay ko. Kaya madalas ako mapasted. Kaya madalas din ako makamove on. And I'm happy that most of your leaders in the city move on already. Kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang hagupit ng politika. Unless, may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Ako naman itinagay nyo rito para pantayan sila lahat. Tama, mali? Basta kami, magkakaisa para sa kabubuti ng tao. Kita niyo ngayon, gipit na tayo. Dahil sa pagpupursige ng inyong pamahalang lungsod, sa tulong ng mga halal ng bayan, nandiyan si Che Borromeo, Kuseo ninyo, si Bobby Espiritu, Atty. JB, tapos ang majority floor leader niyo sa Kuseo ng Maynila, si Monyo Pangco. Sa pamumuno ng ating Vice Mayor, naipasa yung ganitong pagpupondo. Kaya ko inibitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Pero narinig niyo naman siya kanina. Di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung ano may tutulong niya. Pagka natayo na ito, ay sigurado ako, harapatan ko si Congressman Erwin Cheng. Sa ating leader, sa library, si Maylin at 10 ng kanyang mga empleyado, hindi natutulog pagtagulan. Bahan na lang. Magkakaroon na kayo ng maayos na pasilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda.
We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kayat sila dyan. Alam niyo bakit? Pag yan natayo, ito yung isa pa lamang ha. Abangan ninyo, lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or ika-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Yun ang trust ng City Government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, 9 months thereafter, bago na ito. At sigurado ako, yung bata, hindi na tatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. Bakit? Makakatikim sila ng Mac. Macintosh desktop. Apple. Yes, we will invest. Just doing ties and the drive kids today, especially yung mga senior ko, o meron silang maayos na extra space. O, kung gusto nilang tumatakbo-takbo pa rin yung pwede tayo mag-bingo. Gusto nyo? Charot. I don't know. I just want a space for our people. Yung dyan nga lang yung isang amoy echas dyan na pinuntahan ko isang araw. Isang ligo. Isa may tapat ng Colombian. Ayan, ginagawa na, napansin nyo. Open green space. Diyan sa kanto na yan. Nung dumaan kami ni na Andres sarap yung amoy Buti na lang, pamilyar ako dun. But we will continue. Ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kabataan, tinulog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. Nag-usap kami ni Congressman Erwin Cheng kahapon. Noong Saturday. Sabi ko, Win, baka naman po pwede. Kasi yung mga adams, kung saan nag-i-skate, baka pwede natin ibalik yung skate park. Kasi kawawa naman. So, nag-agree si Erwin, si Kong Erwin, tutulungan tayo maibalik yung ating skate park. So, sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, pumanatag kayo. Mahirap ang buhay natin. I'm not saying madali lahat ito. Talagang sinaid nabampira po yung kaban ng bayan. Buti na lang, may Red Cross. Nakakuha pa tayo ng dugo. Ma-refill natin. But, kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, hamon sa panahon, o kung ano man, we will continue. We will not stop. Ang kabayanan nyo lang. Now, okay, total, nandito na yung ating mga barangay official at mga minamahal kong lolo, lola at mga kabataan. Mamaya magka-groundbreaking tayo, but let me take this opportunity. Nay, tayo, mga lolo at lola ko, mga batang Manila. Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? That's my point. Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba namutang ako? Binili ko ng mga makina yun. 3 years ako pa. So bakit yun tinatanong? Kasi nalulungkot ako, mukhang hindi na ipaalam sa inyo. Kasi ang mga makina yun, hindi binili para i-display, para magamit ng tao. Kasi napapasa ko yung mga sulat nyo Marami sa inyo sumusulat sa akin. Na siya naman tinutugunan ko sa maliit kong kaparaanan. No? Napapasin ko doon, MRI, CT scan.
Tapos breast cancer. Nay, tayo, alam niyo ba meron tayong high-tech na mammogram sa ospital ng Maynila? I'm now telling you, avail. Avail ninyo, sa inyo yun. Pera niyo yung pinambili dun eh. Sayang naman. Magkano CT scan? 5 bulig, 10 bulig, 15,000. Magkano MRI? POSAM, ETNET, 30,000. Tama po ba? O, huwag na kayo gumastos. Punta kayo sa ospital ng Maynila. Yung bagong ospital na ginawa natin. Andiyan dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Magaganda po yung mga makinang natuloan. Nalulungkot nga lang ako pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa tao, hindi nila alam. Now I'm telling you, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kababayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan kaysa masirang naka-display lang. I mean, in a positive way, ha? May ginamapalitan natin sira, bakit? Gas-gas na po. O di bili tayong bago, then sorry. Bakit ko yung ginagawa? Eh minsan, ang tao gusto magpagamot. Pero hindi naman magamot, dala ng walang proper diagnostic. Tama ba? Eh, nandiyan po. Gamitin po ninyo. Ito, September 8, makibalita kayo. Pag nabalitaan ninyo, no, i-share ninyo yung informasyon. 3 years ago, doon din sa ospital ng Maynila na itinayo natin, meron po akong tinayong isang pasilidad doon. Ang tawag, Cat Lab. Hindi po para sa pusa. Cat Lab. Ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Nakaka-experience na ng angiogram? Good. Ayun. Meron ba? Meron nakapag-angiogram? Si Chair? Sa puso yan. Wala pa. Alam niyo yung angiogram? Yung sa puso. Puso, mahal yun. Titingnan kung meron kang para. Angiogram pa lang, pinakamura, 30,000. 50,000. Umisa na abot pa ng 80,000. Pag may para ka, anong gagawin sa'yo? Angioplasty. Lalagyan ka ng goma. Parbula. Kumbaga, may baha. Parado baha. O, bubuksan ka ngayong goma sa ugat sa puso at mga ugat. Tama, mali? Magkano ang angioplasty? 300,000. 500,000. Totoo yun. Minsan sa private, 1 million. 3 years ago nang gawa yun. 3 years ago na nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Sayang nga. Kaya ako naman binili yun, Doktora pa. dahil sino makakapon na mahirap na 30,000, check-up pa lang, angiogram pa lang, 80,000 lang. Paano pag lalagyan pa ng angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari. Sa September 8, bubuksan na natin yung ating cath lab sa ospital ng Manila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGH, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, kung sakali, ayoko naman sanang magamit nyo. Pero kung sakaling gagamitin ninyo, huwag na kayo tumakbo sa pribado. Huwag nyo nang gastusin yung naipon ninyong pera. May libre sa bagong ospital ng Maynila para sa mga nangangailangan.
Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? Eh, pera nyo naman yun eh. Sininop ko lang. Di ba nga, pinako pa ako sa krus? Di ba sabi na, utang dito, utang doon. Utangin na yan. Kaya sa totoo lang, o ngayon, nandiyan dyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, this is for you. And I will do my best. Kumangatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko. Masakit man sa likod, masakit man sa katawan, magpupursige kami, maibangon muli ang lungsod ng Maynila. So, mga nanay ko, going back to our program, at least sasabi ko rin dapat kong masabi patungkol sa healthcare. Ipaalam yan sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase ninyo, sa ex ninyo. Kasi baka nagdurugo pa puso. Napara. Pa-angiogram nyo na. At susunod yan, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng na cancer center, tuloy. Tuloy yun. Pinayagan na po yun natin, binigyan natin, pina-apply natin sila ng building permit and so on and so forth. Tuloy po, bakit? Ikabubuti ninyo. Now, bago tayong building, 9 months from now. Mga bata, abangan ninyo. Sigurado ako hindi na kayo tatambay kasi maganda ang desktop ninyo. Sasubscribe tayo, katulad ng suggestion ni Maylene, sa mga aklat, virtual books, virtual access to knowledge, ang ating pasilidad. Hindi lang typical na libro, pati ang mga digital asset that are available in the world so that our students can do further research with regard to their assignment or acquiring skills through reading, pero in a digital form. Kasi makabago na ang panahon, makabago na rin dapat ang pagserbisyo. We will build more modern public library for the people to have it. At ang extra, siyempre, pasensya na kayo mga bata, spoiled sa akin yung mga senior. Meron kayong extra space para sa mga senior citizen natin. Diyan ang kwentuhan, at saka siyempre, alam mo naman yung ibang lola ko, dalaga na. Dalaga na ulit. Eh, ibang lolo ko, binata na. Binata na ulit. Huwag kayong mahiyang ikasal ko kayo ulit, ha? O pwede akong magkasal. Anyway, I'm happy for each and everyone. Palagpakan natin si City Engineer Andres. Ang ating mga kasamahan, si Vice Mayor Ching at mga konsehal. Si Congressman Erwin Cheng, si Maylene at 10 ng kasamahan natin empleyado sa Manila City Library. Muli, itong araw na ito ay araw ng pag-aalay namin na mga marami pang pagawaing gusali o pambayan na sisiguraduhin namin kapakinabangan ng tao, ng mamamayan. At nawa, loobin nawa ng Diyos, patuloy tayong gabayan at bigyan ng kakayanan o resources to fully develop our housing, our schools, our health centers, healthcare programs in the city of Manila. And so that businesses will come in and businesses provides jobs for our people. Muli, mag-iingat kayo. I love you. I love you. Alam mo yung mga lulot lang ako. Mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. Kasi maraming benepisyo para sa senior citizen natin. Lahat ng wala, ibabalik ko. Kayawa ang Diyos. Ingat kayo, pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po.